pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Henesis 3:12-15. Sinabi ng lalaki sa Panginoong Diyos, "Ang babaeng ibinigay mo na aking makakasama, ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy at ito'y aking kinain." Sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, "Ano itong iyong ginawa?" Sinabi ng babae, "Dinaya ako ng ahas at ako'y kumain." Sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito ay isinumpa ka ng higit sa lahat ng mga hayop at ng higit sa bawat mailap na hayop sa parang. Ang iyong tiyan ang ipanggagapang mo at alabok ang iyong kakainin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Ang binhi ng babae. Ang binhi ng babae ay ang Panginoong Hesus. Siya ang anak ng Diyos na isinugo ng Ama. Siya ang inialay ng Ama na kabayaran para sa kasalanan ng sanlibutan. Dinurog niya ang ulo ng ahas, si Satanas, nang siya ay mamatay sa krus. Siya ay inilibing at makaraan ng 3 araw ay binuhay siya ng Ama mula sa mga patay. Awit 131-4. Mula sa kalaliman, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaing. Panginoon, tinig ko'y pakinggan. Mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking mga karaingan. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, O Panginoon, sino kayang makakatagal? Ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Ang Diyos ay mapagpatawad. Pinalayas ng Diyos si Adan at Eva mula sa Eden, hindi upang ihiwalay sila sa kanya ng palagian, kundi upang ang parusa sa kasalanan ay una munang mabayaran upang ang tao ay kanyang mapatawad. Alam ng Diyos ang lahat ng kasalanang nagagawa ng tao. Gayunman, isinagawa muna niya ang kanyang plano na durugin ang ulo ni Satanas sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kinailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa 3 araw. Matapos ito ay ipinangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa pangalan ni Jesus na pinatotohanan ng mga alagad bilang kanyang mga saksi. 2 Korinto 4:16-5:1. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaang ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sapagkat nalalaman namin na kung mawasak ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Nakatingin sa katotohanang hindi nakikita. Sa pamamagitan ng pagsuway ni Adan, ang marami ay naging makasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo, ang marami ay naging matuwid. Nang dumating ang kautusan ay dumami ang pagsuway, gayunman lalong dumami ang biyaya ng Diyos upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ang biyaya ng Diyos ay makapaghari sa pamamagitan ng pagiging matuwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito ay hindi nakikita ng pisikal na mata, ngunit nakikita sa pamamagitan ng pananampalataya.
Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan. Katotohanan na kung ang mananampalataya ay mamamatay, siya ay mabubuhay sa piling ng Diyos sa langit, kahit hindi pa niya nakikita ito ngayon sa paraang pisikal. Marcos 3:28-30. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na patatawarin ang lahat ng mga kasalanan ng anak ng mga tao at anumang paglapastangan na kanilang sabihin. Ngunit sino mang magsalita ng paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakailanman, kundi nagkakasala ng isang kasalanang walang hanggan, sapagkat sinabi nila siya'y may masamang espiritu. Ang pagpapatawad ay gawa ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Ang pagpapatawad ay gawa niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu Santo. Upang mapatawad tayo, ibinigay niya ang kanyang anak upang tayo na sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng kasalanan ng tao ay pinatatawad ng Diyos. Ngunit hindi posibleng mapatawad ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Ang gawa ng Espiritu Santo ay gawa ng Diyos. Ang pagsasabing ang gawa ng Diyos ay gawa ng masamang espiritu ay paglapastangan sa Diyos. Dahil ibig ng Diyos na magpatawad. Isinugo ng Diyos ang mga propeta at ng huli ay ang Panginoong Hesus upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan at pagpapatawad ng Diyos. Maalab ang puso ng Panginoong Hesus nang gawin niya ito dahil siya ay naparito upang iligtas ang sanlibutan. Dahil dito ay inakala na siya ay wala sa sarili. Habang siya ay nangangaral sa maraming tao, ay ipinatawag siya ng kanyang ina at mga kapatid. Sinabi niya sa nagsabi, "Sino ang aking ina at aking mga kapatid?" Tiningnan niya ang mga nakaupo sa palibot niya at sinabi, "Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo,
kami ngayon ay nakapamumuhay. Kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.